paupain ninyo yung tubig. Pero wag nyong paupain yung damdamin ninyo, yung galit ninyo, yung stress ninyo na nangyayari dahil sa gobyernong ito, BBM. No? Budol. No? Baha, bangkay, mga magnanakaw. Yun yung ano natin, yun yung legacy nila. And if they continue like this, you will continue on with this kind of life, with this kind of country. We deserve it. Ang ating topic ngayon ay ang BBM legacy, budol, baha, magnanakaw. Kaya nga ang laki ng problema. 40 years. No? So ano nangyari doon sa nakaraan natin 40 years after EDSA 1? Wala. 86 yun, ano? 86. 14 plus 26. Oh, 40 years. 14, 20. Yeah, 40 years. So, mula EDSA 1 hanggang ngayon, yan yung nangyari. Sino may kasalanan? Dilaw. Yan yung ginawa ng Dilaw. Yan yung legacy ng mga Dilaw. Ngayon, kabati nila si Bongbong Marcos. No? Aminin nyo, Dilawan. You have 40 years. Ano ginawa nyo? O yan yung Pilipinas. So, baha-baha ngayon. Tapos isisisi nyo sa climate change. No, hindi. Isipin nyo yung anong bansa yung dubog sa sa tubig, no? Isipin nyo ginagawa ng Holland, no? Netherlands, anong ginagawa ng Venice, no? Paano anong nasusolve nila yung problema nila? Tayo, wala, iyak-iyak tayo, baha. Hanggang mura na lang, hanggang sama ng loob na lang. Tapos panay ngit-ngit na utang ng mga politiko na yan, buti pa sila, yung pamilya nila, safe, tuyo, kami, basang-basa, etc. Hanggang gano'n na lang ang Pilipino. Because you do not know, most of the Filipinos, I think they don't care. I hope I'm wrong. Pero yun ang labas Kasi ilang taon na tayong ganito. Paggrabe ng paggrabe. Nagnakaw na nga sila ng trilyon sa flood control. O nasaan ang Pilipino? Wala. Pinapanood yung impeachment in Daysara. Kaya nga, we deserve this country. Kunyaring banata ng gera ni BBM with China, kampiyan natin yung Taiwan, ano bang ba't natin po problemahin yung ibang bansa? Ang daming problema sa bansa natin. Wala. So, ganun ang tapos nun isasabak tayo sa gera. Dahil we don't care. Pagka nandyan yung gera, wala na ang trasan yan. Yung iba sa atin, hindi papayag na mangyari yan. No? Hindi papayag. Hindi dapat pumayag. Kasi you do not know the horrors of war Maraming hindi na intindihan It's messy, it's traumatic, and it brings about so many bad memories, no? Kaya nga hangga't maaaring maiwasan, iwasan dapat. Hindi yung mga padala nyo sa gera yung medalyado na general. Ang dami nagre-react kayo na mga retired na dati tahimik. Galit-galit sila. Ayun ang budol nga Uso nga ang budol ngayon Uy, magsuot ka ng maraming medalya, budol. Ngayon kayo nag-iingay. Yan nga yung administrasyon, budol. Okay lang. Sa totoo yun, may kulang doon yung, yung ating CSAFP. Sorry, pero on the spot correction dapat. No? Now, I am sorry, pero on the spot correction, may man, Chief of Staff ka, 4-star ka, yan, reservist, 1-star. No? Dapat yan, gaya na sabi ko kagabi, on the spot mo, correction. Ano yung mga medalya na yan? Daming mga medalya. Kailan ka ba naging reservist? 1-star ka? Parang sumaba ka na sa damakal na gera. Tinalo mo pa yung mga medalya ko. Ganon dapat, diretso.
mahiya siya. Tanggalin mo. Kung hindi mo tatanggalin, ako magtatanggal ng mga medalya mo. Lahat na nakakabit sa'yo, tatanggalin ko. Oh. I will talk to my aide and then tanggalin nyo nga yan. Kakainit ng ulo yan. Oh. Kung ayaw mo mapahiya, punta kay CR. Tara, punta tayo CR. Bakit CS? Ba't mo ko niyayaya sa CR? Parang merong something kang balak ah. Ang ano dyan eh. Mag-usap tayo tungkol dyan sa mga medalya mo. Para gusto mo dito, mapapahiya ka. Doon na sa CR. Wala nakakakita. Paglabas mo, wala ka na medalya. Wala ka na mga kurantong. No? Hindi dapat pinayagan na ng chief of staff para nandoon yung on the spot correction and then makita ng mga tao, ng mga junior mo, ng mga sundalo, mga official mo doon sa function at kung sino man yun nandoon na puta na ba klase itong chief of staff. Imagine, sayang yung opportunity. Dapat nag-connect ka doon. Dapat binulang. Kung sino man yung EDCAM, dapat binulugan mo. Sir, unbecoming o. Tingnan yung daming medalya. Dapat sir, huwag kayong pumayag sir na dapat sinulsulan nyo. Yung chief of staff na, sir, kasi pagka pinayagan mo yan sir, it will create an image, your image na wala ka, small time ka. Pero pagka sinita mo yan, sir, tapos nun, pinatanggal mo, it shows serious ka sa disiplina. Hindi, natauhan sana lahat, di ba? Wala eh. Ngayon, ang sasabihin ba, kinonsinte. Wala. Tapos kinabukasan, labas ka agad directive. Habang nakasakay ka sa sasakyan, no? Yung EDCAM mo, take a memo. Sasalita ka. To all commanders, to J1, kunyari, J1, bla bla bla. Banatan mo. Kasi sabi mo sa EDCAM mo, tawagan mo yung kaya, kausapin ko yung yung J1. Kahit alas 2 na madaling araw, kausapin mo yung J1. Ganun ka-serious ang chief of staff. Dapat. Tawagin mo. Ginising kita, pasensya na ha. Pero ayokong matulog nang hindi ito na-aksyonan. Bukas makalimutan ko yan, busy na ako eh. Ngayon, aksyonan ko na. So, tiis kayo muna, no? Ganito. Issue ka ng order, ganito, ganyan. Ito mong i-cite mo pa yung tao. Para talaga example. Dapat ganun eh. Pero yung ginagawa kasi ninyo, napakita nyo kayo na wala eh. Wala eh. May nangyayari ng masama sa harapan ninyo, tinotolerate ninyo eh. May nakita na kayong drug addict dyan na bossing, drug addict na opisyal, hinahayaan nyo. Meron mga nakita kayo na mga bendalo na mga opisyal, mga magdanakaw sa Congress at Senate, hinahayaan nyo. Hindi man lang kayo gumawa na statement, a stern statement. We will not tolerate any corruption. Pag kami nakita kami dyan corruption, huli namin. Ganon. Hindi. Takot na takot kayo sa posisyon nyo. Tatakot kayo, wala mangyari pagka ganon. Kaya yung mga politiko, sige, walang kinakatakutan, alam nila, chuchu kayo, mga AFP, PNP, NBI, chuchu kayo. Yung mga nasilalim, mas chuchu kayo. Nakita nyong mali yun sa sitas nyo, hindi nyo questionin. Thus, we remain to be apolitical. By taking the side of government, by taking the side of this, by enabling them to retain themselves in power and to use that power to suppress everyone, to violate the Constitution, you are like them already. You are tolerating them. You are as guilty as them. Kaya kayo. Kaya nga, ano na nangyari sa atin? Simple, pagka may mali on the spot correction, ganun dapat. Ganun sa academy. Hindi naman tinuturo sa academy yun. On the spot correction, may nakita kang mali magmarcha. On the spot correction. Pagdating mo matapos yung marcha, pagdating sa noon-mes, i-cite ka agad ng platoon leader, si ganito, si ganyan. Ano yung, kung ayaw nyo mga papaya, critic, right away, critic, bago mag-march off sa papuntang Mesol. Ganun ang ginagawa ng mga platoon leader namin noon. Sila Torres, 80, class 80.
Si Bartolome, na minsan nandun din siya sa platoon leader namin. Ano ba siya noon? Company XO. Nagpo-4th platoon din yun eh. 3rd platoon, 4th platoon eh. Kundi si Torres sa 80, si Bartolome, yung nag-chief of PNP, no? Bartolome. On the spot correction, yun yung nakikita namin. Kaya nga, nung graduating na kami, on the spot correction, pagka mali, sinasabi namin, walang, hindi, pakialam ko magalit kayo sa akin. I don't care magalit kayo sa akin. Ang basta sa akin, nasa tama, sinasabi ko, mali kayo, ito yung tama. On the spot correction, kasi pagka lumipas yun, wala. May makita ka sa maludo, ganyan ang saludo, ganyan ang saludo, ganyan, okay, ganun ang saludo. Wala, tigil, on the spot correction, saludo, ganyan, diretsyo, ganun, saludo. Wala. Bongbong Marcos, nakita nyo, saludo, ganun. On the spot correction, chief of staff ka, Mr. President, wag ka magalit sa akin, korekin ko yung saludo mo, ha? Kaya na siguro, batuwa ka na. Hindi, on the spot correction, presidente ka ng Pilipinas eh. Ang ano doon, mapapaya yung tao na sa ibang bansa yan, gano'n sumaludo. On the spot correction, wag kayo natatakot. Why? Because you mean well. Tignan nyo ito nangyayari sa atin. Ayan, wala nang on the spot correction tayo. Napakasimple. Ano nangyari? Sa eskwelahan, gano'n. Pagka may mali, hindi na ituwid yung bata, lumaki ulo, akala niya okay na. And then, pagka diyan sa serbisyo, ganun din. And then, ang tatanong later on, pagka may investigasyon, since when did this become a tradition? Since when did this become a normal practice? Wala nagkokorek eh. Nakasanayan. O kaya, yun. Yung mga trip ticket, yung mga Intel funds na yan, confidential fund, yung mga basta pagka may mali, walang pumupuna, yan ang magiging problema, tradisyon. Congress, walang pumuna. Congress, mga busado, walang pumuna. Yan, mga busado lalo. Magdanakaw pa. Resolution 10, walang pumuna. Si SAS lang ang nakita kong pumuna dyan. And how many years thereafter? 2012, ginawa yon. Kailan lang? 2022 ba yon? 2023. Nilabas ni SAS yan Resolution 10. Roganda o Sasot, no? Love you, SAS. Ang doon, pinunan niya. Doon ko natutunan yan. Meron palang ganyan eh. Sipin mo kung hindi mo sisitahin yan. Ngayon, lahat sila nakikinabang. Kay Duterte side, kay BBM side. Pare-pares may mali. Ba't nga kayo pipirma nang walang resibo, certification lang, samantalang yung Vice President, hinahanapan yung resibo. Utang impeachment court kayo. Di ba nakakaya? Ipokrito? Wala eh. Kaya mahalaga, for any government, on the spot correction. Pagka merong mali, sitahin. Pagka nagpa-flag ceremony, no? Lupang hinirang, bayang magiliw, tapos na yun. Pagka may gumagalaw, sitahin, lapitan. Kung ikaw mayor, kung ikaw department head, no? Ikaw commanding general ka, may nakitang gagalaw-galaw, pagkatapos ng flag ceremony, lapitan mo. Ganon. Di mo ba alam na bawal gumalaw? Ganon, sitahin nyo. Wala eh. Tapos yung di mo lamang kung sasaludo ba o hawak sa dibdib, kung paano yung hawak sa dibdib, etc. Uniform, sitahin nyo. Yan, medalya, sandamakal, they will get away with it. Ganyan na lang. Ang rason-rason sila. Man, he earned a gold cross. Tarantadong yan. I don't care kung sino yung pero Gold Cross, ang lakas pa ng loob, sila pa yung nakasakatwiran niya. Kaya nga nakakasanayan, walang sumisita, tapos later on, may biglang sisita, ayan, ang lalakas ang loob. Sitayin mo yung magnanakaw sa gobyerno ngayon, ang lalakas ang loob, bendalo pa sila. Kaya mga kababayan, part of our yung kapangyarihan natin na
nilagay sa Constitution. Tayong nag-imbento ng Constitution natin. Tayo nag-ratify niyan. All government authority emanates from the people. You are entitled, yung Bill of Rights natin, you are entitled to your day in court. You are presumed innocent until proven guilty in a court of law. Pucha, kaya pagka yung rights ninyo tinatrample on, pucha na, sitahin nyo. Hindi yung ngit-ngit na lang, uy, itong gago itong mga ito, gago itong BJMP, gago itong, sitahin nyo. Kasuhan nyo. Hindi, kasi, ano nyo, abale, etc. Pwede naman, sapakin nyo. Aanga-anga pa, sapakin nyo. Ay, nakakainis eh. Kasi kaya tayo nagkaganito, and we deserve this country. Ay, kita nyo, baha. Isang bansa, baha. Ng tokwa yan. Kailangan magbangka ka, mag-jet ski pa. Kailangan tinatawanan na lang, mag-jet ski ka, magbangka ka, magsalbabida ka, etc. Iba, nag-swimming. Iba, naliligo. Hindi iniisip na merong sakit ng daga. This is what we get. And while we're at it, people die. O, ano ngayon yung mga namatay dyan? O, paano? O, paano na? Gobyerno ng Republika ng Pilipinas. Paano na yung mga magnanakaw pa kayo, magnanakaw ng flood control project, mga peke-peke, kayo mga kontraktor, kayo mga politiko. O, paano na ngayon yung mga namatay na Pilipino? Kaya nga, do we deserve this country? Until such time that the Filipino people, kayo mga kababayan, until such time that the Filipino people will feel that power of the people, all authority coming from the people, until such time we understand it, na nakalagay sa Constitution natin, at hindi nyo siniseryoso yan, then walang mangyayari sa bansa natin. And we deserve this country. Tawa lang kami. Wala eh. Tapos tuturo kayo. Tayo kayo. Putrakis, tayo. Wala naman pakialam yung ibang Pilipino. Walang pakialam yung ibang Pilipino eh. Sometimes I ask myself, is this country worth dying for? And sadly, ang sagot minsan, no, this country is not dying for. Is my family worth dying for? Yes, ang sagot is yes. But this country? No, not yet. Why will I die for this country when the people do not even care about this country? Some people are making money right now at the expense of other people. Ayan, namamatayan, yung mga kapwa, condolence sa mga namatayan, condolence sa inyo, sa mga napinsala, mga na-landslide, mga nasira ang property nyo, yung mga natubog yung baha hanggang dito, second floor nyo, binaha kayo, natangay pa yung bahay nyo, yung mga sasakyan nyo, until such time that na-feel natin yung ano natin. Kaya sabi ko paupain yung tubig hanggang sa October, November, tumigil yung rainy season, and then papasok na tayo sa December, magpasko kayo, hanggang gusto nyo, magpasko kayo, enjoy nyo. And then pagdating ng January, towards April, tapusin natin tong problema ng Pilipinas. Hindi yung hanggang salita. Paupain ninyo yung tubig. Pero wag nyong paupain yung damdamin ninyo, yung galit ninyo, yung stress ninyo na nangyayari dahil sa gobyernong ito, BBM, no? Budol, no? Baha, bangkay, mga magnanakaw. Yun yung ano natin, yun yung legacy nila. And if they continue like this, you will continue on with this kind of life, with this kind of country. We deserve it. We deserve it. The impeachment has been going on for how many? Na-postpone kanina. I was waiting for it, na-postpone. Baha eh. Baha. You see? Divine intervention, hindi matuloy isang araw na impeachment. Baha lang pala ang katapat ng impeachment nyo. Ang aangas ninyo, babanatan nyo Inday Sara. Baha lang pala ang katapat niyan eh. Matigil eh. Baha. Hindi kayo makapunta sa Senate eh. Baha eh. Ngayon, nakaka 400 million na. No?
325 plus kahapon. Kano na? How many days na? Day 15. Day 15, day 300, 400 million. Day 15. 25. Tama, day 15, kahapon. Ngayon sana, 425. 400 million. Imagine 400 million if well spent could have been used para sa evacuation, sa relief goods ng mga nabaha. Sayang yung pera, impeachment. Impeachment eh. So, paano na? We have a government who doesn't care how much they spend, how they spend the money, even if they nanakawin nila yung pera. This government doesn't care. Nakawin, may mamatay na tao dahil sa baha. They don't care na merong mga estudyante na magpatayan sa eskwelahan. They don't care na kunyari, paniking kayo ng mga magnanakaw, mga addict, rapin yung pamilya ninyo. Patayin kayo, nanakawan na kayo, nirape pa kayo. They don't care. Why? Because the president himself doesn't care. Kaya all the rest, they don't care. Kulang sa emotional quotient eh. Ang ano natin. It's so sad because we have a leader. Binoto ko pa naman yung animal na yan. And here we are, you have a president na di pa natin alam kung peke yan. Yung original dedo na somewhere naka-freezer. Di natin alam eh. And then here we are na this guy trying to pretend to be a good president. And yung kanyang spokesperson, sila Auntie Claire, lahat sila, as if kinain na kayo ng kasinungalingan ninyo. Alam nyo namang tarantado yung presidente. Alam nyo naman na peke, palpak eh. Alam nyo naman na hindi siya magaling na leader, fake na leader. And here you are, budol. Kunwari pa kayo maggalit, mga animal kayo. Pero pagka takot na takot kayo, maging presidente Inday Sara. Kasi paghahabolin kayo. Pananagutin kayo ng taong bayan. Sa tingin nyo ba, natutuwa kami? Ako hindi, gusto kong pananagutin ko kayo. Kung kinakailangan ako yung bumitay sa inyo, ako bibitay sa inyo. Basta may kaso kayo, guilty kayo, kahit naka-death row kayo, kahit ako ang bibitay sa inyo. Pero sasabihin ko muna yung mga tao, free for all. Okay lang. Free for all. Kung tira kayo, huwag nyo patayin, ha? Maputya, nakakainit kayo ng ulo, sa totoo lang. Kasi hindi mapapantayan ng perang ninakaw ninyo na kahit isolin nyo lahat yan with interest, hindi kayang pantayan yan ang buhay ng isang Pilipino na namatay. Ilan na yung namamatay? Taon-taon may namamatay. Dahil isang putragis na flood control na yan. Dahil dyan sa mga criminal na yan. Dahil sa mga adik-adik na yan. At hanggang sa hindi tayo nagkakasundo mga Pilipino, matitinong Pilipino, wala akong pakialam sa mga tarantadong Pilipino, mga magnanakaw, mga sindikatong Pilipino. Doon kayo, sama-sama kayo sa isang isla. Kasi wala kayong kwentang Pilipino, hindi na kayo dapat dumami. At kung dumami man kayo, kung sakasakali, doon kayo, kasama niyo mga pamilya nyo, doon lang kayo, contain kayo sa isang isla. Ay, nako. The whole country will suffer because of a few stupid Filipinos. Kaya nga nakakainis. Now, kung ganito tayo, so be it. Sakitap. Tatamaan tayong lahat. Apektado tayong lahat. Ay, nako. Panay gripe tayo eh. Wala naman. Sa amin noon, sa academy, griping. Nadidinig ko yung lagi yan. First year ako, second year, third year, gripe. Panay gripe. Panay galit, gripe. Naiinis, gripe. Utos dito, utos doon, gripe. Iba yung standard. Upper class, utos to. Upper class, utos to. Iba eh. Gripe. Gagalit ka. Sasapakin ka, ihis ka kasi hindi mo naintindihan. Utos ni upper class, ganito. Utos ni upper class, ganito. Parehong gagot, iba yung, magkaiba yung standard eh. Paano? Yung nagturo sa kanila, magkaiba rin standard. Kaya nga, panay gripe. Anong ginawa ko nung graduating kami? Isang standard. Yun. Isang standard para wala na mag-gripe. Pinokorek namin lahat. Paano mawak ng
kutsara, tinidor, tasa, yung mga ganun ba, social graces, paano magbihis, paano paano magsalita, paano mag-arrange ng plato, paano yung, ay, nako, nag-imbita pa kami ng sino yun? Si, Cora ba yun? Nora. Conchitina Bernardo. Oh, maganda. Kung nasaan ka man. Conchitina Bernardo. Inimbitahan pa namin yun. And then, gumawa pa ng libro na A Complete Woman. Para lang sa mga kadete, in-issue, para pagka mag-aasawa yung kadete, pabasa nyo sa mga asawa nyo, para pagka dinala nyo yung mga asawa nyo, hindi magmumukhang, baryotik. Hindi magmumukhang, tamukyo. Mag-aasta-asta yung asawa mo kung sino-sino, kala mo, asawa mo, general, general na yung commanding general ka, tapos yung asawa mo, kung mag-aasta, kala mo, mas mataas pa rango sa'yo, ayoko ng ganun. Marami kami nakita mga ganun dati. Kadete pa kami. No? Hanggang sa nag-official kami. Kaya nga, nung kadete, ayoko ng ganito. Ayun, standardized lahat ba? Ewan ko, hindi sinundan ng ng ibang corps commander Ang gusto ko kasi maging standard siya. Long gray line, tuloy-tuloy ba? Para yung makita nyo, hanggang ngayon, nababalitaan ko, may mga asawa ng opisyal, talo pa yung rangko ng opisyal niya. Ng asawa niya. 4-star general, 5-star si Mrs. 3-star si Mr., 4-star si Mrs. Kung mag-asta, kung mag-uutos sa mga sundalo, gago pala itong mga asawa. Ano mag-uutos kayo sa sundalo ninyo na hindi naman nag-training yung mga asawa ninyo. Tapos kung mag-utos, nirespeto kayo, mga misis ng opisyal. Pero hindi dapat kayo na matalo pa nyo yung rangko ng asawa ninyo. Hindi mag-uutos kayo basta-basta sa mga sundalo nyo. Susunod yan kasi nirespeto yung asawa nyo. Pero yung kung abusuhin nyo naman yung mga mura-murahin nyo pa yung mga sundalo, sabi ko nga minsan sa mga sundalo ko, sampalin nyo. Baka nakita niya ganyan yung asawa ko, sampalin nyo. Sabi mo gano'n sa mga sundalo. Sure naman. Baka sapakin nyo kami. Hindi. Tayo may mga pinagsamahan. Sama-sama tayo sa upakan sa kalaban, bakbakan. Tapos nun pagka ganyan na misis, hindi turo yung misis, tapos nun kung tatratuhin kayo na parang animal, hindi tama. Respetuhin din kayo kasi nirespeto ko yung mga sundalo. Ganun Kaya nga ang daming mali. Sorry, nag-resign ako Kasalanan ko, nag-resign ako. Kung di ako nag-resign, dahil ko sanang binago, Ay, nako. So, ngayon, ang problema natin, buong Pilipinas na pala, hindi lang AFP, hindi lang PNP, buong Pilipinas. Bawat pamilyang Pilipino may role. Ayusin ang Pilipinas. And tignan niyo yung problema natin. So, ano na yung problema? Problema yung mga politiko magnanakaw? No, simptomas lang yan. Ano yung sinasabi pagka yung basurang mong tinapon? Di ba, babalik din sa'yo, babalandra din sa'yo, ibabalik sa'yo ng baha. Yun yung problema, tayong problema, mga kababayan. Tanggapin ninyo, kayo rin ang problema. Pamilya ninyo, pag-aruga ninyo, pagpataki ninyo, kung kunyari tama yung palaki ninyo, fine, congratulations. Pero pagka mali yung palaki ninyo sa mga kabataan, mamana-manayan yan, makaka-impluensya pa yan ng mga kabataan ng ibang pamilya. Na ito, walang sungay, ito, may sungay yung anak mo, magiging demonyo rin yung anak ng iba. Kasi gago Kaya peer pressure. So pagka hindi natin naintindihan yung talagang totoong problema natin, it's in the production line talaga ng Pilipino. How we are bringing out Filipinos in the past 40 years is substandard. Walang Kaya nga, we have to solve the problem because another 40 years like this, sipin nyo kung saan papulutin yung bansa natin. And we deserve that kind of country kung wala tayong gagawin tungkol doon. Kaya that's why ang akin, ang
paniniwala ko, ako lang naman yon, paniniwala ko. Kailangan talaga natin mag-reboot tayo. Reboot talaga. Kailangan natin mag-reboot. Na-shutdown natin. Kailangan natin i-remodel talaga. Reorganize, restructure. Whatever word you want. Basta, ang kailangan doon, restart ulit tayo. Yung, iano natin. Ayusin na natin. Kinakailangan alam natin kung ano yung gusto natin, kinakailangan alam natin yung problema, kinakailangan alam natin kung paano sosolusyonan yung problema. Pakinggan nyo yung mga politiko ngayon. Wala kaya yata nadidinig na ano eh. So, marami, pangako, marami kung ano yung ano. Pero gagawin ba? Hindi. Pagka nanalo na, wala na. Astang mayabang na. Tingnan nyo yung mga tulpo. Ngayon, tingnan nyo yung tulpo. Ako, nayayabangan ako sa mga tulpo na. Dati, hindi naman. Dati mayabang na raw. Usapan dito sa amin sa pagkainan, dati na raw ganyan yung mga tulpo eh. At tignan nyo ngayon, lalo na, senator, nag-senator lang. Abay, may ano pa yung maging presidente ng Pilipinas o maging vice president. Lalaban pa yan. Kaya atat na atat silang impeach Inday Sara to eliminate the competition. And kayong mga senator, no? Let me tell you, kahapon sinabi ko rin na even if you impeach Inday Sara, even if you decide you get a 16 vote impeach Inday Sara, people will not care about it. No? People will just install her as the president. Kayong mga nagbabalak kasuhan si Inday Sara, wala rin eh. All the people will do, punitin nila yung constitution and then they install Inday Sara. Gusto nyo ba ganun mangyari? Kaya wag niyo puwersahin yung kagaguhan na yan. Ngayon, ang Pilipino sumusunod sa batas. Ang pinakamasamang mangyari, punitin ng Pilipino yung konstitusyon at sabihin, mga putang ina nyo, we have enough already. Binaha kami, ginago nyo kami, ninakawan nyo kami, tangina ninyo, gusto nyo pa, susunod kami sa inyo, gago kayo. Yun ang iwasan nyo. Kaya, ngayon, binaba ang tao. You be present. You attend to the people who are suffering. Hindi yung putaragis kayong mga animal kayo. Wala kayong kapuso-puso sa mga Pilipino. Wala eh. Inggit na inggit kayo sa mga Duterte kasi sila, ngayon nahanapan, nasaan na yung mga Duterte? Nasaan na? Wala nang budget eh. Inaano ninyo mga Duterte ngayon. Si Raulo to mga gagon to. Maingit na inggit kayo sa mga Duterte. Kasi sa kanila, bukal. Bukal sa puso eh. Hindi nyo kaya na magdidrill kayo ng butas, palilitawin yung pilit, yung tubig. Hindi. Sa kanila, bukal. Natural na lumalabas yung pagmamahal sa kapwa. Kayo, kailangan nyo kung ano-anong gawin ninyo para lang bilhin nyo yung tao, pakita ninyo, etc. etc. Walang kakwenta-kwenta mga ano. That's why, wala mangyayari sa atin, mga kababayan. Kaya, baha dito, baha doon. There will be more baha. Swerte kayo, wala pang lindol. Pero June ang Pilipinas sa lindol, sabi ng langit. So pagka naglindol yan, sabay-sabay yan, ay, titestingin tayo ng langit eh, if you will curse God or call on God.